Isang mapagpalayang araw po sa pagpapatuloy po ng ating talakayan sa Rule 113. Ang tatalakayin naman po natin ngayon, nilalaman po ng Section 10. No? Ano po ba yung nilalaman ng Section 10? Officer may summon assistance, no? Sa pag-aaresto po ng isang alagad ng batas o law enforcer, no? O law enforcement officer, pwede po siyang humingi ng tulong sa kahit na kaninong individual. Di ba? So sabi po diyan, an officer making a lawful arrest, take note in-specify po ng batas, no? An officer making a lawful arrest may orally summon as many persons as he deems necessary to assist him in effecting the arrest. So okay po, no? So maliwanag po. So ang isang opisyal, ang isang alagad ng batas ay maaaring humingi ng tulong, 'di ba? Or maaring mag-command or kung sa pagkakaalam niya humingi ng tulong or ma-asistihan ng sino man, 'di ba? Sasabi diyan, as many person as he deems necessary. 'Di ba? Na abang aarestuhin yung isang tao, 'di ba? So pwede siyang humingi ng tulong, no? Kahit kanino. Kung ilan ang gusto niya, basta kinakailangan. Sabi diyan, necessary. 'Di ba? So yan po yung paghingi ng tulong ng isang opisyal. 'Di ba? Kahit ilan kayo, basta hiningi ng tulong ng isang opisyal, pwede po 'yon. Pero may pasubali po rito. Every person so summoned by an officer shall assist him in effecting the arrest, no? Sa pagpapatupad ng pag-aresto, when he can render such assistance without detriment to himself. So, yun po yung pasubali na sinasabi. Without detriment to himself. Ibig sabihin, kung ikaw ay naatasan na hinga ng tulong ng isang alagad ng batas or law enforcement officer na tulungan siya sa pag-effect o pag-aresto sa isang suspect, so pwede po yun kahit ilan kayo. Pero ang sinasabi po, basta hindi daw po detrimental dun sa tao na yon. Di ba? Halimbawa, kung merong isang shooting incident dyan, ongoing, humingi ng tulong yung isang opisyal, kung sa tingin mo naman, sa pagtulong mo, pwede kang mapahamak. Di ba? So, pwede po yun na maaring pansamantala, hindi mo siya matulungan, no? Kasi maiintindihan naman yung sitwasyon. Kasi malinaw naman po yung sinasabi ng batas, Every person so summoned by an officer shall assist him in effecting the arrest when he can render such assistance without detriment to himself. So maliwanag po yung kondisyon na yan. Without detriment to himself. Ibig sabihin, kung yung pagtulong mo ay hindi makapagdudulot ng kapahamakan sa iyo o sa buhay mo, pwede mong tulungan yung isang law enforcement officer. Diba? So, sinasabi po rito, only an officer making the arrest is governed by the rule. Diba? So, law enforcement lang ang pwedeng humingi ng assistance or ng tulong sa isang individual. No? It does not cover a private individual making an arrest. Diba? So, yun po yung isa pang pasubali dyan. Kung ang law enforcer humingi ng tulong sa'yo, at pwede mo namang tulungan at hindi naman makakapahamak sa buhay mo, hindi ka naman mapapahamak, no? Base sa kasalukuyang sitwasyon o kondisyon, dapat po tulungan, no? Kasi pag hindi po natin natulungan yan, minsan po may mga teknikalidad po dyan, no? Lalo na kung talagang sinadya lang natin na hindi matulungan yung opisyal sa pag-aresto ng isang suspect, ako po hindi naman po abogado, no? Pero baka po yan ay magdulot ng technicality at magkaroon po ng sinasabing obstruction of justice dyan. Dahil sa hindi mo pagtulong, nakatakas yung suspect, naging dahilan ka pa. Naging instrumento ka pa ng kanyang pagtakas. So, maaari po kasing ma-technical kayo dyan at makasuwang kayo na obstruction of justice. Pero kung halimbawa, private individual mag-aaresto ng isang suspect, yun po, hindi po govern yun ng Section 10. Okay? Hindi po yun govern ng Section 10. So, yung govern po ng Section 10 is yung mga law enforcement officer.
So sabi diyan, officer may summon assistance. Diba? Pero yung private individual na mag-aaresto ng suspect, hindi po kasama sa itinatadhana ng Section 10. So maliwanag po yan sa sinasabi po ng batas na ito. So muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.